Dito sa St. Clair, itinutuloy ang mga lolang may kakayahan pang magsalita, maglakad at asikasuhin ang sarili. Sa pagkain, sa pwesto niya sa pagkain. Doon. Lola, yun po yung magiging pwesto niyo po sa araw-araw na pagkakain. Pag morning grooming niyo po, doon po yung magiging pwesto niya. Permanent pwesto niyo po. Eksaktong tanghalian na nang dumating si Lola Guada. Magiging katabi niya na. O tayo kausog ka ng konti, Lola. Okay. Oo. Ano pangalan niya? Tess, si Lola Guada. Meron tayong bagong, anong tawag natin? Bagong Lola. Si Lola Guada. Oh. Diretso, Lola. Diretso. 67 po Pag siya. yung bakal, kanan ka na. Alam mo yan. So nadagdagan po kayo dito sa St. Clair. O, di po ba? So welcome to the family, Lola. Oh, welcome daw kayo sa Bahay Pag-ibig. Kain na, Lola. Tila naninibago pa si Lola Guada sa paligid, kaya hindi makakain at hindi rin gaano umiimik. Dalawampu ang mga lolang nandito sa St. Clair, pinakabago si Lola Guada. Sa katabing kwarto naman ang tinatawag na St. Therese. Dito itinitira ang mga lolang alagaina. Ito ang from St. Clair. Ito Sa St. Therese po. St. Therese. So, dito naman po, kung nakikita nyo, mga bedridden na po sila. Bedridden. Karamihan dito may karamdaman. Hindi naman po masasabing karamdaman, pero at the same, mga ano po yan, nag-Alzheimer's na po. May case din pong may dementia. Tapos po, talagang dito po kami mas tutok sa ward nito. Dito po yung talagang sinusubuan, pinapaliguan, hanggang sa pagpunta po ng CR. Kaya dito po talaga kami tutok po sa mga alaga po namin dito. Dito naman po Male yung ward. mga lolo. Ito naman po yung mga ward ng lolo po namin. Okay. Ganon din po yung capacity din po namin. 20 din po. Kung napunahan nyo, mas konti po ang census ng lolo. Kasi po, dun lang po, kumbaga, masasabing mas mahaba ang buhay ng babae sa lalaki. Ganon daw po. Minsan ba nakipagkwentuhan sila tungkol sa mga buhay nila? Opo, minsan po, may nagkikipagkwentuhan din po sila. Oh, may ano kayo, Amerikanong... Opo, residente po namin. Siya. Oh. Hello? Tapos dito naman po yung Tatagalog na kayo? Matagal na kayo dito? Mr. William. Mr. Will? How many years have you been staying in Bahay Pag-ibig? 1.5 years. 1.5 years. 1 year, 6 months. 1 year, 6 months. And why did you end up here? Just through some unfortunate circumstances that happened to me, and I'm lucky this place exists. Pagbalik namin sa St. Clair, may kausap na si Lola Guada. Ako si Nina. Bicol ako, Bicol. Ikaw, anong pangalan mo? Guada. Maano na tayo, magkaibigan na tayo, ano? Marami pala. Oo, daming kanila. Puro matanda. Dito ka matulog. Dito ako matutulog, dito ka. Oh, tabi Oo, tabi tayo. Oo. Magtulungan na yun. Oo. Ang mga papayo ko, pagtulungan tayo. Magtulungan.
ano man ang kinagagalit mo, harapin mo ako. Huwag kang magagalit sa akin kasi Ay, ako, nag-ano ako palagi akong ano sa mga kaibigan ko. Hindi, bakit tayo? Palagi akong joker sa amin. Dito sa mag-iiba namin, joker ako. Huwag kang manungkot dito sa amin. Oo, ba't Huwag madami? ka ng ano, pabayaan na yun. Maligaya kami tayo dito. Maligaya. Masaya. Oo. Ngunit anuman ang ipayo ni Lola Lina, tahimik at tila malalim ang iniisip ni Lola Guada. Sa kanyang unang araw dito sa bahay pag-ibig, sa kamang ito lamang siya naglagi. Kinabukasan, kinamusta namin si Lola Guada. Inisip ko nandoon ko sa aking sarili. Doon pa saan pinagalinan kahapon. Gusto kong bumalik. Wala na akong naisip. Magdasal na lang sa Panginoon. Magdasal. Kailan matapos ng buhay. Yan, tama yan. Para wala ng problema. Yan. Mahirap na. Walang kamag-anak, walang ganun-ganun. Ito ang unang araw na malaya na si Lola Guada. Malaya na sa obligasyon na pagsilbihan ng ibang tao. Dahil ngayon, sarili na lamang niya ang kanyang responsibilidad. Ayos pa, ha? Nakakangiti ka pa, ha? Wala na lungkot. O malungkot. May lungkot pa, konti. Lungkot-lungkot pa. Kamusta po yung mga kaibigan natin dito? Mabuti naman, magsigawan na sila. Nagsisigawan? Ha? Wala kang diferensya. Mabait naman sila, sir. Oo. Oh. Ano gagawin mo dito? Ang dami mong panahon dito. Pahinga-pahinga ka lang dito. Walang trabaho. Wala. Oh. Balik na lang kas Kakura, gano'n. Gusto niyong bumalik? Pag malakas na. Pag malakas na. Punta pa nila. Kung tatanggapin ka pa. Sigurado. Tangkap pa sila. Kahit hindi ka dugo, pamilya na ang turing ni Lola Guada sa among pinaglingkuran ng isang dekada. Kaya hindi ko siya masisi kung umaasa pa rin siyang makapiling ang mga ito. Pero marahil, mas masakit ang kalooban ng ilang mga lolo at lola rito dahil inabando na sila ng sarili nilang kadugo. Hindi lahat ng lolo, lola na dinadala dito ay they easily accept their situation, no. So, ibig sabihin, may resentment, ayaw nila, nalulungkot sila because they feel rejected already. Considering na napaka-lola na sila, matanda na po sila, so may feeling sila na parang rini-reject na sila. The family that once loved her, eto na, bakit ako iaalis ngayon dito? Ngunit may alituntunin ng bahay pag-ibig ukol sa pagdalaw sa matatanda. Depende po sa mga concerned people kung sino yung nagdala sa kanila dito. Una, kung yung nagdala dito sa kanila yung mismong pamilya nila, we discourage na pwede pa silang makadalaw. Kasi nga, yung policy namin,
once na tinanggap namin dito yung matanda, kami na ang bahala. Anong reason? Ba't dinidiscourage natin? The reason is actually to stop them bringing their parents here. Kasi nga kung kaya rin lang naman nilang alagaan pa yung magulang nila, ano pa yung dahilan kung bakit dadalhin nila dito. Sa kaso ni Lola Guada, gano'n. Si Lola po, pwede po siyang dalawin dito ng kanyang mga naging amo dahil hindi naman po talaga sila yung yung mismong pamilya niya, yung mga kadugo niya. Karamihan sa mga matatanda sa bahay Pag-ibig ay inabandona ng kanilang mga kamag-anak. Matagal na ang ilan sa kanila rito. Pero tila hindi mapawi ng pagdaan ng taon ang kanilang pangungulila. Dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin sila na isang araw, masusulya pa nila ang kanilang pamilya.